Huwebes, ika-13 ng Hunyo taong 2024. Narito ang mga balitang aktibo. Ang top na informasyon ay aming ilalathala. Ako si Juhaima Makatoman. At ako naman si Angel Sacote. Kasama ninyo kami sa mga balita ngayong araw para magbigay ulat. Ito ang mga maiinit na balitang ating bibigyang pansin ngayong araw. Senator Jinggoy Estrada acquitted of plunder and convicted of bribery in the pork barrel scam. Isang Filipino politician na si Jinggoy Estrada ay napatunayang nagkasala sa kasong bribery at indirect bribery. At ito ay may kinalaman sa pork barrel case kasama si Janet Lim Napoles kung saan naakusahan ang dalawa ng pandarambog ng 183.7 million pesos na pork barrel funds. Inilabas ng Anti-Graft Court Sandigan Bayan ang hatol na ito kay Estrada noong Biyernes, ika-19 ng Enero taong 2024. Si Estrada ay hinatulan ng 1 count of bribery. Ang mga iyon ay may sistensya na 8 hanggang 9 na taon para sa direct bribery at 2 hanggang 3 taon naman para sa indirect bribery. Inutusan din siyang magbayad ng multang 3 milyong piso. Elon Musk, an American businessman, faces a $7.5 billion insider trading lawsuit from Tesla shareholders. Si Elon Musk, na kilala bilang CEO ng Tesla at SpaceX, ay nahaharap sa isang $7.5 billion na insider trading lawsuit mula sa mga shareholder ng Tesla. Ito ay di umano na si Elon Musk ay nagbebenta ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng Tesla stock bago ang halaga ng kumpanya ay bumaba ng malaki. Ang transaksyon ng insider ay sangkot sa $30 billion na halaga ng Tesla stock na binenta ni Musk at ng kanyang kapatid na si Kimball Musk. Sa pagitan ng huling bahagi ng 2021 hanggang 2022, sinasabi ng shareholder na sinamantala ni Musk ang hindi pampublikong material na impormasyon na umaasa sa pagbabago sa presyo ng stock ng Tesla. Nagmula ang insidente noong November 2021, nag-ibenta ni Musk ang $16 billion na halaga ng Tesla stock ng buy batch. Dagdag pa nila, si Musk ay may non-public information tungkol sa financial health ng kumpanya na nakakaapekto sa presyo ng stock. Kasama dito ang katotohanan na ang Tesla ay nahaharap sa mga legal na issue at nagkaroon ng surplus na mga sasakyan sa inventory na kailangan nitong ibenta ng may discount. Kaya naman, binenta ni Musk ang stock noong panahon na iyon upang maiwasan ang pagkawala ng pera. PNP chief violated 4 laws on accepting gifts. Kung gagamiting basehan ang kaso na i-dismiss Sandigan Bayan, Justice Gregory Ong, 4 na batas na sana ang nilabag ni Philippine National Police Chief Alan Purisima. Noong pinayagan niya ang mga kontraktor na magtayo ng kanyang opisyal na tirahan sa loob ng Camp Crame ng libre at nang bumili siya ng Toyota Land Cruiser sa malaking discount. At ang mga nagbigay sa kanya ng pabor ay maaaring managot din. Ang hepe ng PNP na kontrobersyal dahil sa umano'y questionableng yaman ay napagbintangan dahil sa pagtanggap ng mga pabor na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa kanyang integridad. Inamin niya na ang mga kontraktor ay nag-alok na magtayo ng kanyang kontrobersyal na opisyal na tirahan na tinatawag na White House nang walang bayad sa gobyerno. Umabot umano sa 12 million pesos ang konstruksyon. Inamin din niya na bumili siya ng Toyota Land Cruiser noong 2013 sa halagang 1.5 million pesos. Ang isang bagong Land Cruiser noong 2013 ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 million pesos. Ngunit inihayag din niya na pinahiram siya ng mga kaibigan ng bulletproof na SUV. Sa pagbibigay katuwiran sa mga pabor na ito, nangatuwiran si Purisima na ang mga kontraktor ng White House at ang dealer ng sasakyan ay hindi kailanman nasangkot sa anumang mga kontrata sa PNP. Sa kabila nito, pinagtanggol naman ng Malacanang Palace si Purisima sa kabila ng batas na nagbabawal sa mga regalo. At ngayon naman ating makakaulat ang isang prestigyoso at dalubhasang lawyer na si Attorney Antoinette ukol sa mga kasong maaaring ipataw
sa mga ganitong insidente. Attorney Antoinette, pagdating sa mga panunuhol, pagbibigay ng mga regalo at insider trading, ano-ano ba yung mga pwede nating maikaso kung mapatunayan na may mga ganitong insidenteng naganap? According to the Republic Act 6713 ng Code of Conduct and Ethical Standards, ito ay pagbabawal sa mga public official at employee ng pagtanggap o paghingi ng anumang regalo o pabuya. May tatlong klase kasi tayo ng bribery. Una ay yung direct bribery. Ito yung mga pagpapalitan ng pera kapalit ng isang pabor. Yung mga ganitong kaso ay maaaring magmulta ng at least 3 times of the gift's value. Sa indirect bribery naman, ito ay tumatanggap ng mga pabor na hindi pera, katulad ng pagbibigay ng mga vacation package, gifts, or concert ticket kapalit ng isang pabor. Sa penalty, maaaring ipataw sa kanya ay suspension at pagkakulong ng 2 taon hanggang 6 na taon. Yung pangatlo naman ay yung tinatawag natin na qualified bribery. Ito yung panunuhol ng mga referees, players, judges o official upang makakuha ng competitive advantage sa isang event or organizations. At kung mapatunayan na may mga ganitong insidente, maaaring ipataw sa kanya ang reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years to 40 years and or death in consideration of any offer, promise, gift, or present. Higit pa rito, ang insider trading naman, ito ay ang pagbibenta o pagbili ng issuer ng mga impormasyon upang i-trade ang mga private securities sa stock market. Ang mga ganitong impormasyon ay hindi karaniwang bukas para sa pangkalahatang publiko. Sumasailalim ito sa Seksyon 27 ng Securities Regulation Code at may mga criminal at civil liability na maaaring ipataw bilang karagdagang sa legal na pag-uusig ng sino mang lumabag sa mga alintuntuning ito ay maaaring maharap sa pagkakakulong na hindi bababa sa 17 na taon o higit sa 21 taon o multa sa hindi bababa sa 5,000 o higit sa 5 million pesos o pareho. Depende sa pagpapasya ng korte. Tungkol naman sa usaping pagbibigay ng regalo, ang Pilipinas ay nagtatag ng patakarang no-gift policy para sa mga pampublikong opisyal ng gobyerno. Ang mga lumalabag ay maaaring maharap sa mga parusa at disqualification mula sa mga government transaction. Kung inyo ring mapapansin, mayroong mga nakapaskil na no-gift policy sa ilang mga government transaction para makapag-raise ng awareness na hindi ito pinahihintulutan. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng makabuluhang impormasyon, Attorney Antoinette. Sa kanyang theory of justice, si John Rawls ay nagtakda ng isang konsepto na tinatawag na veil of ignorance. Ito ay isang pananaw kung saan ang mga tao ay inaasahang magdesisyon batay sa isang sitwasyon na hindi nila alam ang kanilang posisyon sa lipunan, kung sila ay mayaman, mahirap, may kapangyarihan o walang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pananaw na ito, si Rawls ay nagbumungkahi na ang mga desisyon sa lipunan ay dapat isaalang-alang ang pangangailangan at kapakanan ng lahat, hindi lamang ng mga maimpluwensya o kapangyarihan. Sa kaso ng bribery, ang Rawlsian perspective ay nagpapakita na ang mga transaksyon na ito ay maaaring maging hindi makatarungan dahil hindi ito ay naglilikha ng hindi pantay na pagtrato sa mga tao o lipunan. Sa pamamagitan ng bribery, ang mga taong may kakayahan at impluwensya ay maaaring magdulot ng pabor sa sarili o sa kanilang mga kaalyado na nagpapalakas ng kanilang posisyon sa lipunan, anuman ang epekto nito sa iba pang sektor. Pagdating sa gift-giving o pagbibigay ng regalo, ang Rawlsian perspective ay nagtutuon sa mga epekto ng mga ito sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa tamang konteksto, ang regalo ay maaaring maging isang paraan upang magdulot ng tulong sa mga nangangailangan. Gayunpaman, kung ito ay ginagamit upang mapalakas ang posisyon ng mayayaman o upang magsimula ng hindi makatarungang sistema ng paboritismo, maaaring ito ay tumutugma sa mga problema ng kawalang katarungan sa lipunan.
Tungkol naman sa insider trading, ang Rolshan perspective ay nagpapakita na ang mga ganitong uri ng transaksyon ay maaaring magdulot ng hindi pantay-pantay na pag-a-access sa impormasyon at oportunidad. Ito ay maaaring magresulta sa pagpapahirap sa mga taong hindi pribilehiyado o walang kaalaman sa ganitong mga impormasyon. Sa pamamagitan nito, ang insider trading ay maaaring masalamin ang mga problema ng walang katarungan sa lipunan. Upang matugunan ang mga issue ng bribery, gift giving at insider trading, mahalaga ang pagsasanay at kampanya sa tuntunin ng moralidad sa mga organisasyon upang ipaalam sa mga kawani ang tamang gawi at responsibilidad sa trabaho. Dapat ding palakasin ang mga patakaran at proseso na naglalayong pigilan ang mga katiwalian, kasama na ang pagpapatupad ng mahigpit na pagtutok sa financial disclosure at pagsubaybay sa mga transaksyon. Dapat mayroong malinaw at maipapatupad na ang mga parusa para sa mga taong lumalabag sa mga patakaran at batas ukol sa katiwalian. At mahalaga rin ang pagsasagawa ng transparency at accountability sa lahat ng antas ng isang organisasyon. Sa ganitong paraan, magiging epektibo ang mga hakbang na ito sa pagpigil at paglutas sa mga suliraning kaugnay ng bribery, gift giving at insider trading. At ngayon, gusto namin ibigay ang mga nagbabagang balita sa aming susunod na news anchor na sina Luhaina Abdul-Delhi at Jenny Rose Palmer. Para i-achieve sa inyo ang pinakabagong mga update sa balita mula sa buong mundo. Magandang araw, ako si Johanna Abdul-Jalil. Kasama ninyo ngayong araw upang ibalita ang mga pangyayari sa ating bayan. Para sa ating nagbabagang balita, Atty. Clarence T. Balicod suspended from legal practice for violating ethics rules in conflict of interest case with Kallenborn Vertec Philippines. Ang Kallenborn Vertec Philippines o KWP ay isang korporasyon na nagmamanufaktura, nagdidistribute at nagtitinda ng wear-resistant linings at iba pang industrial supplies, kung saan nagserbisyo si Atty. Clarence T. Balicod mula 2010 hanggang Hulyo 2013 upang gumawa ng mga legal documents tulad ng retirement benefits, voluntary resignation at shareholders agreement. Pagkatapos ng kontrata ni Atty. Balicod, natuklasan ng KWP ang Angel Anlogen Technique Philippines Incorporation or EAT, isang kumpanya na umano'y nagbebenta, nagmamando at nagdidistribute ng mga produktong electrical at iba pang parehong produkto ng KWP. Natuklasan ni Joel A. Pilar, Vice President of KWP for Technical and Sales, na nirehistro sa Securities and Exchange Commission ang EAT noong March 2013. Inakusahan ng KWP si Atty. Balicod na ginamit ang confidential information mula sa kanilang korporasyon upang itayo ang EAT. Noong November 10, 2016, sinampahan ni Pilar si Atty. Balicod sa Integrated Bar of the Philippines for representing clients with conflict interest. Ayon kay Pilar, habang si Atty. Balicod ay nagsisilbi bilang legal counsel sa KWP mula 2010 hanggang Hulyo 2013, may sapat na pagkakataon at panahon siyang pag-aralan ang mga operasyon ng negosyo ng KWP. Natuklasan niya na habang si Atty. Balicod ang presidente at major shareholder ng EAT, ang mga dating opisyal ng KWP na sina Dennis at Marian Gabriel ang tunay na may-ari nito. Dagdag pa ni Pilar, natuklasan din niya na ninakaw ng EAT ang mga empleyado at kliyente ng KWP. Sa kabila ng mga alegasyon, pinabulaanan ni Atty. Balicod ang lahat ng paratang laban sa kanya. Si Atty. Clarence T. Balicod ay natagpo ang guilty at pansamantalang suspendido sa pagiging abogado ng 6 na buwan. Binalaan siya na ang anumang pagkakamaling gaya nito sa hinaharap ay magdudulot ng mas mahigpit na parusa. At ngayon naman, makakapanayam natin ang isang prestihiyoso at dalubhasang lawyer na si Atty. Antoinette Enriquez ukol sa mga kasong maaaring maipataw sa mga ganitong insidente. Atty. Antoinette, ano nga ba ang conflict of interest at ano ang maaaring maging parusa dito?
Ang conflict of interest ay kalagayan kung saan ang personal na interest ng organisasyon o ng isang tao ay maaaring makaapekto o makaimpluwensya sa kanilang pagganap sa kanilang mga responsibilidad o tungkulin na maaaring magresulta ng pagkasira ng tiwala. According to the Code of Professional Responsibility, Canon 15, Rule 15.03, a lawyer shall not represent conflicting interest except by written consent of all concerned given after a full disclosure of the facts. Ang parusa sa paglabag sa patakaran na ito ay suspension from practicing law. The length of suspension will depend on the severity of the offense. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng makabuluhang impormasyon, Attorney Antoinette Enriquez. Ang Machiavellian principle ni Niccolo Machiavelli ay tumutukoy sa pagiging maparaan, madiskarte, at matalino sa pagharap sa mga sitwasyon o pangyayari. The end justifies the mean. Ito ay nangangahulugang na ayos lang gumamit ng manipulasyon at kapangyarihan sa isang estratehiya upang makamit ang mithiin. Sa isyu ng conflict of interest, makikita na lumabag si Attorney Balikod sa ethical rules upang maitayo ang EAT. Gumawa siya ng desisyon na hindi moral para sa kanyang pansariling interes at para na rin kay Dennis at Marian Gabriel. Upang matugunan ang isyu ng conflict of interest, mahalagang magkaroon ng transparency at accountability ang lawyer sa kanyang kliyente. Importante ang pagiging totoo upang magkaroon ng tiwala at magandang relasyon ng korporasyon at ang abogado. Sa ganitong paraan, may iwasan ang conflict of interest at hindi malilin lang ang taong involved. Ito lamang ang aking balita mula sa araw na ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Johanna Abdul-Jalil. Maraming salamat. Magandang araw sa ating mga manonood. Ako si Generous Combis na magbabalita sa inyo ngayong araw. Si Chief Commissioner Joe Mark Libre ay nasibak sa pwesto matapos matuklasan na guilty sa nepotism at grave misconduct. Ang dismissal ay nagugat sa mga reklamo ng umano'y rekomendasyon ng nepotic appointment ng kanyang mga kamag-anak sa ilalim ng kanyang agarang pangangasiwa. Bilang penalty, si Chief Commissioner Libre ay pinagbawalan na tumakbo sa pampublikong opisina at mawawala rin ang kanyang mga benepisyo sa pagre-retiro, except lamang sa kanyang mga accrued leave credits. Former President Duterte appointed Libre as CHED Commissioner on February 9, 2022. Ngunit bago pa man ang kanyang appointment bilang CHED Commissioner, si Libre ay natagpuan ng Civil Service Commission Davao Region or CSC-11 na guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, fabrication of official documents, and conduct prejudicial to the best interest of service. Atin pong pakinggan ang panayam ni Atty. Antoinette kung ano nga ba ang nepotismo at ano ang batas na pumoprotekta sa atin upang maiwasan ang nepotismo sa ating bansa. Nepotism, an act of appointing relatives in jobs or authority given to relatives to become superior in organization, whether they are competitive or not. Curbing Nepotism, Executive Order Number 111. Prohibits and restricts nepotism in the Philippine government. Promoting fairness and professionalism by ensuring appointments are based on merit rather than familial relationships. Purpose of Executive Order Number 111. The purpose of Executive Order Number 111 is to prohibit and restrict the practice of nepotism in the Philippine government. The order aims to promote fairness and professionalism by ensuring that appointments are based on merit rather than familial relationships. The order prohibits all appointments in the national, provincial, and municipal governments, as well as in any branch or instrumentality thereof, if they are made in favor of a relative of the appointing authority or of the individuals who exercise immediate supervision over them. If there are already 2 or more members of one family working in an office or bureau, no other member of that family shall be eligible for appointment to any position within that office or bureau. The order defines relative and members of the family as those related within the third degree, either by blood or marriage. Maraming salamat, Atty. Antoinette. Malugod kami makapanayam kayo ngayon.
Muli, ako si Jenny Rose Combis at akin namang ibabahagi ang iba't ibang ethical issues concerning nepotism. Nepotism includes many of the basic government ethics issues tulad na lamang ng conflict of interest, misuse of office, preferential treatment, and patronage. Nepotism undermines public trust by making the government look like a family business run not for the community, but for the families in power. Ang nepotismo ay masama para sa moral sa loob ng organisasyon ng gobyerno. It goes far beyond hiring. It remains a problem every time raises and promotions occur. Inilalagay ng mga nepotismo ang mga opisyal sa isang mahirap na posisyon kapag ayaw nilang kumuha ng kamag-anak, ngunit sa tingin nila ay inaasahan ito sa kanila. Paano nga ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng nepotismo? Dahil ang nepotismo sa anumang anyo ay ipinagbabawal sa mga federal na empleyado at para sa magandang dahilan. Ang gobyerno ay may obligasyon na mapanatili ang mapagkompetensya, bukas at makabatay sa merito ng mga kasanayan sa tauhan. Ang nepotismo ay hindi patas na nagsasara ng mga kwalipikadong aplikante at lumilikha ng mga hadlang na hindi dapat umiiral. Bilang isang uri ng katiwalian, ito ay hindi lamang hindi etikal, ngunit illegal din. At maaari itong maging isang kriminal na pagkakasala. First, develop an active anti-nepotism policy. Having an anti-nepotism policy in the employee handbook will mean that everyone is aware of the rules around nepotism and knows that it's not permitted. The policy should make it obvious why nepotism is not allowed, as well as clearly state that specific rules about family members working at the company. Second, create a transparent, communicative hiring and promotional culture. By having transparency in hiring and promotion processes, you can gain the trust of your employees and help reduce the chance of nepotism. When these two processes are transparent, there will be no question about perceived favoritism and the integrity of the leadership is maintained. Sa muli, ako si Generous Combis na nagbabalita sa inyong lahat ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinood at pakikinig.